Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag subscriber, maski pa unti-unti, no? Ay, ako. Pakinggan na natin Sara Duterte. Tinablan na niya si Marcos, eh, oh. Wala na raw unity team. Buwag na ang unity team. Itong kumakalat na ano ngayon, no? Mamaya magbibigay tayo ng reaction dito. 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections and then umanang elections nila Unoy and kapasalamat din sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem na noong 2020. So the unit team no longer exists afterwards? Are you saying? Well, we are not candidates anymore. Pero, pabiro naman itong sinabi na kapag minamaliit kayo ay manatili pa rin maganda. Lesson na sa tanan kababaihan na bisan gidaog-daog mo dapat guwapa Ilang mga impormasyon ang napaulat na nagka-problema ang unit team matapos ang pahayag ni First Lady Marcos na hindi nito gusto ang Vice Presidente. Itong nakalipas na mga buwan, ilang mga kaalyado naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasuspinde. Yun o yun. Alam niyo kung minsan, ano mga friend, natatanong ko sa sarili ko, sino kayang manhid sa dalawang to? Si Sara o si Bongbong? Sino kaya ang walang pakiramdam? Kasi maraming nagsasabi na itong si Sara Duterte walang hiya dahil minura na ng tatay niya si Marcos, itong kapatid naman niya pinag-resign si Marcos, at siya naman nung kay Kibuloy, ganun. Pero ayaw niyang mag-resign sa pagiging DepEd Secretary, no? Di sa makatuwid, siya ang walang delikadesa na sinasabi, di ba? Pero dapat subalit na pag-iisip-isip ko, ganito na nga ang ginagawa nito kay Bongbong Marcos. Ba't ayaw niya patanggalin? Saka nakakita, Independence Day, may flag ceremony yung presidente. May flag ceremony rin yung vice presidente sa Davao. Aba, sa tingin ko mukhang mas manhid yata si Bongbong Ano sa palagay niya mga boss? Harap-harapan na siyang winawalang yan ito nung vice presidente niya. Di ba? Kumbaga sa nanliligaw, kumbaga sa magnobyo, dati silang sweat-sweat nung nangangampanya sila. Ngayon, binebreak na siya mismo ni Sara. Siya na ang itinatapon. Ayan si Bongbong, wala naman sinasabi kung hindi. Okay kami ni Sara. Halos kinampihan niya pa nga si Sara kaysa doon sa kanyang asawa dahil yung asawa niya, sabi nga budget ka na sa akin. Pero kay Bongbong, pinagtanggol niya pa rin si Sara. Para bang pasensya niyo yung asawa ko, hindi kasi yung politiko Ganun ganito ganun, di ba? Ngayon, eto na. Dinediretso na sa mukha mo, His Excellency, na wala ka na sa kanya. Break na kayo. Kumbaga sa hindi na kayo magka-tandem. Di ba? Parang si Kathleen Bernardo at saka si Padilla, di ba? Pag hindi ka pa rin umaksyon dito, His Excellency, parang ikaw, ibinibreak ka na. Pinagpipilitan mo pa yung sarili mo sa Duterte. Kay Sara. Di ba mga boss? Yun ang dating sinasabi sa kanya, wala na yung unity yan. Nung lang yan, 2022 election lang yan. Ngayon, wala na yan. Hindi naman na kami kandidato Salamat na sa mga bumoto. Tapos yun, meron pa may sungkit pa na pag minamaliit kayong babae, ganito. Diba? Ewan ko mga friend. Ano ba sa malagay ninyo? Sino ang mas walang pakiramdam dito sa dalawang to? Itong vice o yung presidente? Yung vice, naiintindihan ko. Talagang
laking pera niyan sa pagka-DepEd secretary, di ba? Talagang di yan bababa. Pero tuloy ang, basta sinasabi niya, break na tayo. Parang, tanggalin mo kung gusto mo, parang ganun na di ba? Pero yung bababa ako, hindi. Sino ngayon ang Sino ngayon ang may kasalanan dito sa sitwasyon na to? Di ba mga friend? Tsaka talaga namang aminado naman si Sara na wala akong alam diyan. Hindi naman ako teacher, hindi naman ako diyan sa DepEd na yan. Marami na rin nagsasabing hindi naman basta-basta tao. Sila Professor Cielo Magno. Lahat nagsasabi na hindi karapat-dapat sa pwesto itong ini-appoint mo, His Excellency. Parang sigadon lang din. Di ba? Pero sabi mo, tiwala ako talaga dyan. Hindi, wala naman siyang kasalanan. Ngayon, harap-harapan na sinasabi sa'yo, break na tayo. Wala nang unit team. Pero hindi siya aalis sa kabinete mo. Ngayon, kung aalisin mo siya, siyempre, lang naman pagpilitan niya may sarili niya. Binibreak ka na nga. Ano ba? Di ba? Basta ito mga friend, harap-harapan talaga to. Buong mundo nakikita to, His Excellency, kung ano ginagawa sa'yo ng Duterte, at nitong iyong pangalawang Pangulo. Ang gusto talaga ni Sara, siya Pangulo ikaw susunod diba? Kaya lang naman sila nagkaganyan, yun nga, pera. Yan, diba? Pera. Tignan mo, hindi talaga nakakaano din, Sa West Philippine Sea, wala siyang, no comment siya. Pero kay Kibulog, marami silang daldal, yung mga Duterte. Pero sa West Philippine Sea, wala, di ba? Dito ako nawindang, biglang lumabas to Ewan ko kung kailan to, Itong si Cayetano, sabi niya, ex-President Duterte can be Philippines Special Envoy to China. Putik, galing. Pakinggan natin to si Cayetano. Matindi rin talaga itong tao na to, Hindi ko, tumayo ho balahibo ko dito, totoo. Pakinggan nyo. Someone, who can go to the highest levels of the Chinese government, that the Chinese government trust, and that Filipino trust, kasi President Duterte yon. So again, we have to come out with a strategy that is comprehensive and that will work in the short term and long term. Never ko nakita na nag-compromise si President Duterte at never binenta ni Presidente ang Pilipinas. Iba lang yung pagiging bulaklakin ng bibig niya, iba lang siya magsalita, but he never sold out the Philippines and he will never sell out the Philippines. If ever we need someone who can go to the highest levels of the Chinese government, that the Chinese government trust, and that Filipino trust, kasi President Duterte yon. So again, we have to come out with a strategy that is comprehensive and that will work in the short term and long term. Never ko nakita na nag-compromise si President Duterte at never binenta ni Presidente ang Pilipinas. Iba lang yung pagiging bulaklakin ng bibig niya, iba lang siya magsalita, but he never sold out the Philippines and he will never sell out the Philippines. If ever we need someone who can go. Ako ang komento ko dito kay Cayetano, sumakit ang ulo ko. Ang gusto niya mangyari, si Duterte raw ang makipag-usap dahil siya raw daw pagkakatiwalaan ng incheck para sinasabi niya na makakaayos sa problema sa West Philippine Sea. Di ba? Si Duterte raw ang pinagkakatiwalaan ng tao at hindi raw binenta ganong bulaklak. Mga friend, kayo na po ang mag-comment dito kay Cayetano, Ilang beses ko inulit ito, sumakit ang ulo ko.
Isipin ninyo, no? O, uulitin ko na naman. Who can go to the highest levels of the Chinese government, that the Chinese government trust, and that Filipino trust, si President Duterte yon. So again, Tama. Ayun, no? To the highest level, si President Duterte yun. That the Chinese trust and the Filipino trust. Sumakit ang ulo ko rito kay Cayetano, no? we have to come out with a strategy that is comprehensive and that will work in the short term and long term. Never ko nakita na nag-compromise si President Duterte at never binenta ni Presidente ang Pilipinas. Iba lang yung pagiging bulaklakin ng bibig niya, iba lang siya magsalita, but he never sold out the Philippines, and he will never sell out the Philippines. If ever we need someone who can go to the highest levels of the Chinese government, that the Chinese government trust, and that Filipino trust, si President Duterte yon. Tama na. Sumakit ang ulo ko. Oo. Nag-aapagawa ako ng reading glass, oo. 300 na pala yung mata ko. Ang baang grado. Kalati Baya, shout out. Oh, medyo maganda na. Diretso sa Senado, idol, mabuhay ka. Wala na si Kabayo, friend Kalatni. Hello, Miss Akira Milus. May you have a good day. Ingat at magpakabait ka palagi. Shout out, Akira. Kamusta na? Sana okay ka lang, ha? Kalatni Baya ulit. Good evening, Karoke. Bakbakan mo ng bakbakan, Karoke. Huwag mong tantanan, pambihira. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Librado Tubico, shout out. Blessed morning, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Kung ano-anong naiisip para sa bansa, korupsyon ang dapat harapin mo, bleng-blong. May ulo. Kasi nga, kung anong iniisip ninyo, no? David Alin Mendoza, shout out, ha. Hi po, Karoks. Nakakana ni Sir Christian Esguerra ang gustong ipatupad ni BBM na sa mga guro at estudyante. Dapat ang itawag dyan ay bahong Pilipinas kasi ang baho na ng imahe natin sa buong mundo. Maita ulo. Pwede rin na gagong Pilipinas kasi gago ang mga bubutante. Paano mo mababago ang Pilipinas kung yun din ang nakapwesto sa gobyerno, tapos yung mga nasa taylayan ay ayaw gumawa ng paraan para makahulagpos sila sa kahirapan, kundi man sila ay yung mga susunod na henerasyon. Yan ang hirap po kasi sa ating mga Pilipino. Ang laging nasa isip ay pansariling kapakanan. Pansariling kapakanan lang. Di natin iniisip ang kinabukasan ng iba at ang ating mga anak at apo kung pipili tayo ng mga malilinis at tapat na mamumuno sa atin. O, di ba? Kalat ni ulit, habang hindi nakakain ang bagong lipunan, habang hindi nakakakain ang bagong lipunan na him at pledge na yan, ay walang bilang yan sa mga tagalaylayan. Kahit sino pa ang iupo mo dyan sa itaas ay pare-pareho lang na mga kurap at ungas ang mga pulpul na yan. May ulo ni Kalatni. Hoy, paring bleng-blong, lukuhin mo tatay mo, wag kami, ungas. Init ang ulo na ni Kalatni. Bleng-blong, harap-harapan ka ng binibreak ni Sara. Wag mo na ipagpilitan sa sarili mo. Tanggalin mo na yan. Baka mamaya, nako, matakot ka riyan, hindi ka bibiruin ng Duterte, my friend. Sabi nga ni Kalatni, Kalatni, Ka-Percy. Librado Ludovico, shout out. Tawa-tawa. Tumpak, sampal sa mukha mo, bukit, ngiwi. Ang sinasabi ni Sir Christian. Alam mo naman si Idol Christian, di ba?
User, shout out. Good evening, Kakamping at Kabunyog. Watching here in Pangasinan. Good evening. Kalati Bayan ulit. Bagong Pilipinas. No? Bayan ng mga lumang ungas at mga tanga. May tulo talaga. Ang daming problema na dapat unahin, pero may bagong bullshit pang nalalaman. Pag ganito ang pinaggagawa ng namumuno sa atin, ay tiyak na sa inidoro na naman tayo pupulutin ito. Pilipinas, napakaliwanag ng inyong kinabukasan. Ayos. Patay tayo dyan, kalat ni. Ay. Alulalya, shout out Wala nang natututuhan ang mga bata, magdadagdag pa ng kanilang i-memorize. Medyo okay sana basta hindi makabalik ang mga Duterte. Parang mahirap talagang sumuporta sa nakaupo ngayon. Anyway, behave na lang siguro hanggang 2028. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Alulalya. May sumagot Ay, si Christian Cheng. Shout out, Christian Cheng na. O diba? Sabi ni Christian Cheng. O diba nga bro, Alulalya, ilang beses kong kino-comment ito na no way kay narcotic command. Never ever kung susuportahan niyang mandarayang Marco Cruz na yan. Fake na nga, susuportahan ko pa. Patay tayo dyan. Sumagot ulit si Alulalya. Yes bro, Christian, never na din ako, Marcos. Good day sa'yo. Sumagot ulit si Christian. Kay Alulalya, thanks Brad, Al. Kaya nga nalulumo baga ako kasi yung ibang content creator, vlogger, nagpapaniwala sa dalawang mukhang peking administrasyon ni Narco Command. Last night nga bro Al, sabi ni Tatay Rox, nagka-interest ako. To be continued ang kwento sa iyo. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening Sir Rox. Hi. Anong silbi ng baguhin nila o idagdag nila ang kanta na pang flag ceremony? Wow, kanta kasi yan ng mga Marcos. Di ba nila alam ang mga pinaggagawa ng mga rehimeng Marcos at nagtatag ng martial law? Gusto nila na makilala na bago ang Marcos itong si BBM? Oo naman. Kung ikukumpara naman si Digong, namamatay tao at kurap, kung ikukumpara si Digong sa mamamatay tao at kurap, kaya lang di pa naman natatapos ang administrasyon ng BBM. Kaya di pa natin alam, di ba Sir Rox? Sinabi mo pa. AJ Reyes, shout out. Yan ang laro ni PBBM. Pag aralan mo, diskarte niya. Magaling siyang magpaikot. Ang ginagawa niya, normal lang yan. Pag aralan mo, Sir Roque, laro ng Marcos Duterte. Sumagot si Christian Cheng, mismo, ganyan din ang sabi ko. Ay nako, basta ako AJ, hintayin na lang natin 2025 at saka yung sinasabing ICC, diyan na tayo magkakaalaman. Oo. Basta itong 2025 ang magiging basehan natin, mga friend. Pag lumusot si Bum Tarat-Tarat at si Ipe, tabla-tabla na tayo. Wala nang boboto. Yung mga bugok ang nananalo. Paano? Di ba? Number 1, Kimo. Talo sila Richard Gordon. Utik yan. Anong klaseng? Totoo. Bagong Pilipinas. Oo. Bakit hindi nga bago? Yung mga nag-serve ng mga 100 kasundalo, mga pulis, SAP, kung ano-ano, nag-serve ng warrant of arrest ni itong si Ibulog. Sila pa binomba ng tubig, sila winater kanon. Ngayon na nangyari yan, yung kapulisan ng winater kanon. Ukinawa dyan pa. Naku.
Nung panahon ni Marcos, ang winawater cannon, yung mga ralayista. Ngayon, iba. Yung mga kapulisan, sila ang winawater cannon. Putik yan. Pinagtatanggol pa nung mag-ama. Sige, bulog. Maano ba lang sabihin eh. To, mga boss. Imposible naman pag sinabi ni Digong, kung buhay pa yan si Kibulog Pag sinabi ni Digong na, subuko ka na. Nasa likod mo ko. Ano ba? Nandun sila Bongo, nandun sila Bato. Hindi ka mababayaan. Di ba? Tsaka kung wala kang kasalanan, ano ba? Anong kinatatakot mo? Kaso sila sabit eh. Di ba mga boss? Basta talaga wala pa ako nakikitang pangil ni His Excellency. Kita dyan. Elizabeth Iscario. Tama ang sinabi nito si Christian Esguerra na kung gusto naman ng BBM na yan, ng pagbabago, bakit ayaw niyang bayaran ng tax na nadesisyonan na ng korte at naghihirap na ang mga Pinoy at baon sa utang, laking bawas na din yan. At tama uli si Christian na bakit ayaw niyang bigyan ng katarungan ng pamilya ng naging biktima ng dating administrasyon sa dami ng pinagpapatay nito. Yan ba ang bagong Philippines na gustong idagdag nila at dapat itong kantahin ng mamamayan? No comment. Chupista Bunaaw, shout out. Good PM po, Kuya Rox at sa mga ka-warriors. Wow. Kuya, ang galing talaga ni Christian Esguerra. Hindi lang matalino, matapang at gwapo pa. Pero siya lang yata ang nakapagsabi para kay BBM na ganyang direkta pa. Idol ka talaga, Mr. Christian Esguerra. Ayan, dito si 3JC Hope. May substance kasi si Christian. Shout out 3JC Hope. Chupista Bunao ulit Kuya, grabe ang ginawa ng mga bumoto sa mali. Sa halagang 1,000 o 500 kapalit ng 6 na taon na pagdurusa nating lahat. Sana sila na lang hindi na may damay lahat. Ay Lord, liliwanag pa kaya ang madilim na kahapon? Hirap naman ang tanong mo, Chupista. Kaya ang tanging maisasagot ko sa'yo, let us pray. No comment. Utik. Alberto Olaer, shout out. Karoke, kahit ilang bagong Pilipinas ang sasabihin nila, mga taga-gobyerno, maraming bulok na mga politiko sa ating gobyerno. PBBM, bakit ayaw mong papasukin ng ICC para arestoin si Digong Duterte? May usapan ba kayo? O takot kayo kay Digong Duterte? Duwag din yan. Matapang lang yan si Digong Duterte. Marami siyang Doberman at Pitbull nakapaligid sa kanya, Karoke. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Alberto. Simple Life, welcome to the club. Shout out sa'yo. Puro ka puro ikan ang nasa kukote ng mga gunggong na yan. Pagbabago ay dapat magsimula sa inyo, Presidente, kasama ng mga hudas na politiko. Ay tagad ang ulo ni Simple Life. Alberto Olaero. Karoke, si Robin Padilla gawing back channeling sa China. Tignan natin yung kayabangan niya, Karoke. Ikaw naman, kaya mo na yan. Yan talaga ang papel niya sa Senado. Number 1 yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara. Friend Dolor Garcia, shout out Friend Amy Bingson, sana okay ka lang my friend Emans Calona nak, shout out. June Lagon, shout out my friend. Jeff Ramos nak, sabi ni friend Shervin Walk the talk. That's the perfect words, Sir Rox. Tumpak na tumpak po si Sir Esguerra. Isa po siyang tunay na makabayan at may puso para sa ating mga Pilipino. Totoo yan my friend. Ang mga katulad niya dapat po dapat po
ang isa po sa dapat na tunay na matapat na lingkod bayan, Sir Rox. Kung magkakasama-sama lang po, sana sila ni Vico Soto, Atty. Enzo, Atty. Cosing, Senator Risa Ontiveros, Atty. Llamas, Atty. Claire, at napakarami pa pong iba na may tunay na puso para sa ating gobyerno at paglilingkod na dapat para sa ating pong mga kababayan. Naku, Tia Deli, pag yan sinabi mo, natupad, may pag-asa pa na magkakita tayo ng liwanag. Lalo-lalo na si Atty. Claire at yung si Professor Shell Magno. Ewan ko lang Huli natin. Hay nako, Sir Rox. Talagang napakasarap po ng pakiramdam na palagi ka pong uuwi sa sarili mong bayan dahil alam mo pong may tunay kang gobyerno na hindi po pansariling kapakanan ang kanila pong interes, kundi ang makapaglingkod po at maiangat po ang ating bayan. Oo naman. Matagal na po tayong nasakop ng mga halimaw na Durian City. Hanggang ngayon po ang lupit ng kamay na bakal pa rin po ang siya po nating nadadanasan. Wala pong magagawa ang miyaw-miyaw na kuting. Ang tangi niya pong handog at alay sa ating bansang Pilipinas, ang siya po ay magpagawa ng napakatamis na dila at musika sa tenga na speech kong pakikinggan. Totoo. Mga bagong logo, di kayang tawaran ang halaga. Pero ang mga nilalaman, puro lang po salita at drawing. Logo nga lang, friend. Malayong-malayo po sa tunay na katotohanan. Napakarami pong nagugutom at nahihirapan. Pero kung saan-saan po nila inuubos yung kutakot-takot na utang at kaban po ng bayan. Kaya para po sa akin, Sir Rox, lahat po ng nagaganap ngayon, isang dramang palabas, nikoting at ng leon. Buisit, mga leche, kinam, patay. Mainit na naman ang ulo ni Tia Deli, ha? Ramon Valencia, shout out. Bossing, tinagalog lang yung Rob the Philippines. Naalala mo ba, Ramon, yung speech ni Pinoy, the Filipinos are rocky, sabi niya. Nag-speech daw yung Hapon. Kasi yung mga Hapon daw, hirap silang mag-pronounce ng R. You have a president that robs you and a first lady that robs you more. Yung love naging L, yung love naging rab. Tawa ako ng tawa nung kay Senador Ninoy Aquino. Oo, totoo. Ang galing niya. Sayang, no? Kat Gray, shout out. Siyempre, saan niya ba nakopya yung bagong himno na bagong pledge, kundi sa tatay niya. Gawain niya ng tatay niya, gusto niyang ipagpatuloy ang legacy daw kuno. Pagkakataon niya na ng paglaruan ang mga Pilipinong uto-uto. Walang nabago kundi lalo lumala. Gusto niyang kasing magkaroon ng tatak Marcos at itatatak sa utak ng mga tao. Kaya gusto niyang mabuhay tayo sa nakaraang dahil maganda daw ang panahon ng tatay niya. Kaya imbis na pasulong, paurong. Totoo yan, Kat Gray. Christian Cheng, kala ko po di nyo yan iko-content katulad ng iba kasi ikasisira ng presidente nila. Lalo yung dating tuwid ang isip, then nagpabudol na din sa peking administrasyon. Independence Day greetings po sa inyo, Tatay Rox, at sa mga ka-warriors. Happy Independence Day na Christian Cheng ka. Nakalaya na ba tayo? Lalo yata tayo nakakulong sa mga incheck. Marilo Pabianak, shout out. Good night po tayo at sa mga ka-warriors. Ang tagal ko po muna nagmuni-muni bago mag-comment. Pero tila wala na po akong masasabi kasi na isa-isa na
ng Idol Christian at kayo po tay. Nasabi nyo na din po. Kaya ang masasabi ko na lang, tanging Panginoon natin ang nakakaalam ng lahat ng ito, nagiging kalagayan ng ating bansa. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. Christian Cheng ulit Pinapanood ko po yan, live niya, ni Professor Christian Esguera. And yung reel niya, tumpak na tumpak po ang mga tinuran ni Professor Christian sa pool. Totoo yan, Christian Cheng ulit. Sa tanong niyo po tayo, Rox, if ano ang nabago sa Pilipinas simula nang iniluklok niya ang sarili niya sa Malacanang, si Marcos, wala. Meron. Babaguhin na yung building ng Senado. Raul Villan. Ano ba yan? Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless Raul. Raul Villanada ulit. Kanta ng pagbabago. Marami muna tayong itatanong bago natin kantahin yan. Christian Cheng ulit Ito po ang mga reaksyon ko mula nang pumutok yung ugat sa sentido ni Mark Brooks. Sabi ko nga po, bakit pag binago, dinagdagan ba ang Philippine National Anthem at panatang mga bayan? Maiibsan ba ang kahirapan, kagutuman, kriminalidad, drugs, smuggling? Magkakatrabaho na ba ang mga naghahanap ng kani-kanilang mga katrabaho? Bababa na ba ang presyo ng mga bilihin? And so on and so forth. Ang daming alam ni Narcotics Command. Wala man matukoy. Bye po, Tatay Rox, for now. Thanks po at mabuhay po kayo. Basta po, pag nagpalit kayo ng content from time to time, sipatin pa rin po nitong peking administrasyon kasi baka lalo lamang pong matabunan ang katotohanan. Anong iko-content natin, Nak? Kung ayaw makisama si Bongbong sa ICC, di ba? Ayaw niyang galawin si Duterte, di ba? At yung mga hindi niya alam kung sino yung mga nakapaligid sa kanya. Maraming nakapaligid sa kanya, hindi naman sa kanya. Ang loyalty nakidigong pa rin. Di ba? Ang dami. Yung mga ina po hindi digong, hindi niya ginalaw. Di ba? Ewan ko. Yan ang tanging masasabi ko. Ewan ko. Yan di ba? Binrake ka na. Nagsulian na kayo ng kandila. Ayaw mo pa rin sibakin. Ang dami na nagsasabi sa yung walang silbihan bilang DepEd Secretary. Dahil ang gusto niyang pwesto, hindi yan ang gusto niyang pwesto. Wala siyang alam dyan. Ang gusto niya nga, siya ang papalit kay Gibo bilang Secretary of National Defense. Dahil siya ay graduate ng ROTC. Ano ka? Hilo? Ted, shout out. Bagong Pilipinas, bagong panatang mga bayan at pambansang awit. Ipinagdidiinan ang magsikap upang umunlad ang bayan. Ngunit sa mga nakawan korupsyon sa gobyerno ay di na binanggit upang magbago. Di parang sinabi na rin na magsikap ang mamayan upang mga politiko ay yumaman. Tama si Christian Esguera, magbayad muna ng utang sa bayan para si Juan ay yumaman. Di ba, Karoke? Totoo yan. Hindi man yumaman si Juan, malaking dagdag, di ba? Wala tayong balita doon sa Maharlikang ipinasa, di ba? Asan na yung pera? Laki yun, di ba? Bukas po, magbablog ako siguro umaga, pipilitin ko, Dahil ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa korte na walang Bukas. Racing Sai, bukas, makinig ka. Sana makarating sa yung vlog ko para baka may masmasang ka. Walang niya ka talaga, hayop ka, sa totoo lang. Ted ulit,
Ang bagong bayan kay BBM ay parang bagong taon. Taon-taon bago pero walang nagbabago sa takbo ng buhay sa mundo. Sa katotohanan, lalo pa ito ay lumulubog kung hindi susugpuin ang korupsyon sa gobyerno. Kung walang matibay at matinong leader, ang bansa walang magbabago. Totoo yan, Ted. Michael, shout out. Salamat ulit, my friend, ha. Sabi niya, silip-silip din ako dyan sa atin, pero ang nakikita ko ay dito muna ako sa kinaroroonan ko. Saka na muna ang pag-uwi at baka makatulong pa ako kahit konti. Dasal talaga. Totoo yan, my friend. Faith and Trust, shout out. Welcome to the club. Faith and Trust. Sir Roque, na real talk ni Sir Christian, mga di good example, mga namumuno, sila pa ang nangungunang lumalabag sa batas. Kayo muna magbago, mga kurap na nasa pwesto, kapal lang. Totoo yan, Faith and Trust. 3JC Hope, shout out. Sabi niya, Sir Rox, nagpunta ako sa aking farm, baka kasi inangkina ni Alice in Wonder Farm. Tawa-tawa ka. Akalain mo, naibenta ko na pala yun, pero di ko maalala. Patay tayo dyan. Sa'yo ba yun? Kay Alice in Wonderland yun. Di ka nga makalapit sa ostrich eh. Ikaw. 3JC ulit oh. Yung bagong Pilipinas ay slogan pledge, propaganda o kung ano man yan. Xerox, prelude yan sa PI. Kaya nga mag-ingat lalo tayo dahil ang ganda ng tunog at wordings ng pledge na yan. Mas magandang pakinggan, mas nakakatakot ang epekto nito. Remember, sabi nga ni Balagtas, kapag maganda ang pakitungo sa iyo, lalo na di mo kapanalig, may masamang binabalak yan. Totoo yan, ha? Babasa ka pa ng mga balagtas, ha? 3JC up ulit, oh. O tapos sinasabi ng mga DDS, bobo si BBM, walang alam, mahina. O ano ngayon? Kapag nagtagumpay ang pledge na yan, kawawang bayan dahil mananatili sa pwesto ang mga nasa pwesto na ang habang panahon. Tuloy ang ligaya ng mga hunghang, baka maambunan pa niyan si Bato at Kimo. Nanang ko po. Do not underestimate the power of BBM. Patay tayo dyan, ha? Ba power niyan? Kilikili power, ha? Cassandra Daisy, shout out, ha? Gusto nang bumili ng t-shirt ni Maharlika na bangag noon, bangag pa rin ngayon. Bakit ayaw ipasara ang pogo na front lang ng droga? Nakita mo naman ang mga torture, prostitution, scam at patayan pero hindi pinapasara. Wala pa rin konsensya. Mga nakatakas na Chino ay lilipat lang sa ibang pogo ng ibang lugar. Hindi bagong Pilipinas. Bangang Pilipinas. Patay tayo dyan, Cassandra. Kalat ni ulit, oh. Laban, appointed son lang ang malakas. Laban lang, paring Apollo. Laban lang, patay tayo dyan. African Sai, shout out. Shirley J. Sir, shout out, ha. Sabi niya. Alam mo po, Karox, sana mapakinggan yan ni PBBM at ng iba pa niyang kasamahan na nagpapatakbo ng gobyerno. Sana naman tablan sila ng mga sinasabi ni Idol Christian. Hay, naku. Ang daming dapat unahin kung ano-anong inuuna. Diyan ba ang bilihin sa daming nagugutom? PBBM, ano ka ba? Isa pa yung bagong building na ginagawa para sa mga senador. Talaga bang kailangan ninyo yan? Ewan ko. Kawawa naman po yung mga jeepney drivers. Grabe. Doon na lang ninyo sana inilaan yung pampagawa ninyo dyan. Jesus Mariosep. 13 bilyon na ang nagagastos, hindi pa tapos. Hihirit pa ng dagdag na 10 bilyon. Maawa naman kayo sa mamayan, PBBM. Awa ba kamo?
Absent sila, Shirley Jaser, nung tinuro yung salitang awa. Ha? Oo. Ha? Ay, nako. Arlen Morales, shout out, ha? Pilipinas kong mahal, iginapos kang muli ng mga Pilipino. Walang pagmamahal at taksil sa iyo bayan ko. Digong nyo at BBM at mga alagad nyo, kayo, mga salarin. Arlen Tayang ulit, oh. Ay, Arlen Morales, oh. Atay Rox, pambobola lang yan ng mga Pilipino, sa mga Pilipino. Patay. Mary Grace Santos, shout out. Good day, Karox at good day, Kawarriors at Karox. Pray na lang tayo kasi mabagal ang gobyerno sa pag-aksyon against China clandestine invasion. Mga politiko lalapad lang sa ibang bansa pag nasakop na tayo ng China. Sana iboto natin sa 2025 ang mga Pilipino at no to Manchurian candidates. God bless to all. God bless, Mary Grace Santos. Ay, mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana nagustuhan niyo yung topic natin, no? Oo. Mag-comment po kayo tungkol kay Sara. At lalong-lalo na sa gustong mangyari ni Peter Cayetano. Ha? Doon ako tumayo balaybo ko kay Peter Cayetano, mga boss. Kaya wala akong masabi kung hindi. Wala ka bang maisip na iba na makikipag-usap sa China kung hindi si Digong? Ha, Peter? God bless, mga boss. Good night.